Dapat malinis ang balbas nyo. Dapat kayong mga balbas. Criminology pa naman kayo. Imisin nyo yan. Dapat bukas wala na yung balbas na yan. Paano ko maiinis to? Paano ko kaya maayos to? Hey, have you heard about nanotechnology? Nanotechnology? It is the science of working with materials at an extremely tiny scale, 1 to 100 nanometers. Para ma-imagine nyo, 1 nanometer is 100,000 times thinner than a human hair. At this size, mas nagiging mas matibay, matalas at hindi ito madaling masira. And believe it or not, meron na tayong mga ganitong produkto na ginagamit natin para sa pang-araw-araw, including the one that we will be showing you guys today. Kahit na nga. Kaso hindi nito nauubos bigote ko eh. Nakakasugat pa. Pero pwede na to. Sapat na okay lang, mahalagang malaman na ang nanotechnology ay hindi lang para scientifico dahil ito ay nasa ginagamit natin. Bakit ito mahalaga? Mahalaga na alam natin ito para makapili tayo ng mas mahusay na produkto na makakatulong sa atin bilang isang criminology students. Ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na ang Sharp Nano Groomers! Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. For many years, ang mga ordinaryong clipper ay gumagamit lamang ng simpleng steel blades. Gumagana naman sila pero mabilis itong magpurol at madaling kalawangin kapag nadampian ng tubig o langis ng buhok. At kailangan palitan o hasain madalas. And around the early 2010s, manufacturers started using nanotechnology coatings on the blades. Dahil dito, ang simpleng panggupit ng buhok ay naging mas matibay, epektibo at presyo na abot kaya para sa mga bahay at sa mga profesional. Ano ang teknolohiyang ginagamit dito? Ang tinatawag na nano-scale coating, usually gawa sa titanium nanoparticles, nanoceramic, o diamond-like carbon. Dahil napakaliit ng mga particles na ito, makakapasok sila sa maliit na siwang o gasgas ng metal at bumubuo ng sobrang makinis at siksik na patong. This makes the blade much harder than the regular steel. Nagsisilbi din itong harang laban sa dumi, langis at tubig. Kung titignan nyo, mukha lang siyang ordinaryong talim. Pero sa ilalim ng mikroskopyo, makikita nyo ang perpektong talim nito. And that's the magic of nanotechnology working. So ano nga bang advantage nito sa mga lumang clippers? Mas matalas at tumatagal. Ang nanoblade ay mananatiling matalas 3 hanggang 5 beses na mas matagal kaysa sa ordinaryo. Ibig sabihin, hindi mo na ito kailangan hasain ng madalas. Hindi ito kalawangin. Ang nanotechnology ay humaharang sa tubig at halumigmig. Kaya kahit gamitin mo ito sa tubig, ay hindi ito kakalawangin. Mas ligtas at maayos itong gamitin dahil makinis ang ibabaw at dumudulas lang ito ng maayos sa buhok. Hindi kumakagat at humihila at mas ligtas kahit sa mga bata. Mas matagal ang buhay ng gamit. Ang nanoblade ay pwedeng gamitin ng 2 hanggang 3 taon. Kumpara sa 6 hanggang 12 na buwan lamang ang tinatagal ng karaniwang talim. Madaling alagaan, hindi na kailangan ng madalas na paglilinis o kaya pagpapahid ng langis. Tignan mo, walang sagabal, walang hila, sobrang dali lang gamitin. Sa ordinaryong talim, kumakalat ang tubig at dumidikit. Senyales nakakalawangin ito. Sa nanoblade naman, bumibilog ang tubig at dumudulas lang agad. Protected talaga. Pero syempre, walang perfectong teknolohiya. Meron din tayong dapat mga tandaan. Matibay ang coating, pero kapag nabagsak o nabangga ay maaaring matuklap ang nanolayer. Matagal itong pumurol, pero sa madalas na paggamit, sa paglipas ng panahon, ay mauubos din ang patong nito. Sino ang nakikinabang nito at paano nito naapektuhan ang science at technology? Malaki ang naitutulong nito. Nakakatipid ang mga pamilya at mas madali na ang trabaho ng mga barbero. At nakakatulong din ito sa kapaligiran dahil hindi na kailangan madalas magpalit ng mga gamit. Ipinapakita nito na kung paano gamitin ang siyensya sa pang-araw-araw nating buhay. To wrap it up, binago ng nanotechnology ang simpleng gamit na ito.
Mula sa ordinaryong clipper, naging mas matibay, mas ligtas, at mas practical na gamitin ito. Bilang mga mamimili, ano ba ang dapat nating mga tandaan? Una, tingnan ang label ng produkto. Pangalawa, intindihin ang binili mo. Ang medyo mas mahal na presyo ay katumbas naman ang mas magandang kalidad. At panghuli, sundin ang tamang paglilinis at pag-iingat dito para mas tumagal ang teknolohiya nito. Always remember, stay sharp, stay informed. See you next video!